sa bayan. Karong adlaw sa Maayong Buntag, Mindanao. Eye Injury Prevention, sayron sa Health 101. Ug, Barangay Turil proper na sabang bisitahon sa atong Sugod Bahay Team. Sa News Patrol, Commission on Human Rights, imbestigahan ang mga kaso sa extrajudicial killings sa Davao City. Mga bagong gi-appoint nga department heads sa lokal nga gobyerno sa Davao City, nagsugod na sa ilang trabaho. Ug, mga bagong nurses na balakang walay masudlang trabaho. July 10, 2013, bangon-bangon na. Ugdungan natong sugato ng adlaw Miyerkules, umusa ka. Maayong buntag, Mindanao. Gwapo ang silak ni Haring Adlaw karong Wednesday morning, mga kapamilya. Unta susama sab ka gwapo ug positibo ang atong paglantaw karong adlaw para dagantag mahimo nga gwapo ug kapakinabang. Tama ka diya, Michelle. Siyempre, sa karon din sa Davao City, maayo pa kayo ang panahon. Pero wala ta kabalo nga, doon na day pasulod din sa Philippine Area of Responsibility nga usa ka bagyo. Kung kagahapon, gitawag pa kining tropical storm, Sulik, kagahapon sa hapon, nag-develop na kini ngadto sa typhoon category busa. Pasabot ni nga mas kusog pa kini kung ikumpara sa tropical storm. Ayan. Pero pasalamat lang dirinal no kay ang dagan sa bagyo is dili sa south going towards north, pero manginaot pud tanon na wala kayo kini epekto nga mahatod dinhi sa ato ang nasod. Siyempre ang movement, ang direction ni ining si Bagyong Juaning, westward ni siya. So dito lang siya sa north part. Siguro padulong ni siya sa Japan or sa Taiwan area o dili kini maglandfall dinhi sa Pilipinas. Pero kusog gyud kay ni siya, nagapakusog pa gyud ni siya tungod kay napakini sa dagat. Pero at least dili na kini mo adto pa sa landfall pa sa ato ang nasod kay mo diretso na kini sa laing lugar. Gilaw mang mugawa sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Juaning karong Sabado. Pero dinhi sa Mindanao na posibleng maapektuhan ta sa intertropical convergence zone. Okay, mga kapamilya sa laing isgutanan, gikagubtan karon sa US ang proudly Pinoy food nga bibingka. Kini human nga gi-feature ni Guy Fieri sa Food Network show nga Diners, Drive-ins and Dives ang Park's Finest, usa ka film-owned restaurant nga naga-specialize og Filipino cuisine fusion with backyard-style barbecue. Sa mga putayng gihanda sa Park's Finest, ang bibingka ang higanahan sa Hollywood stars nga sila Chris Rock, Adam Sandler, Kevin James ug David Spade nga naapil pod ato na episode. Ug syempre plano karon sa film owners nga mag-expand pa para i-showcase ang Filipino backyard cooking. So at least karon daghan nag mga foreigners nga nakatilaw sa ato ang lamian kaayo nga bibingka. Siyempre kung sa una kay mga Filipino lang ang ma-recognize abroad, karon mga Filipino food na sab. And even ang adobo humahataw na siya sa laing nasod. Ayan. Pero kini mga kapamilya, para mahimong meaningful ang ato ang
pabuton nga weekend na giimbitahan natong tanan sa gustong mag-donate og dugo sa Dugong Alay Dugong Buhay Bloodletting Activity nga may tabo kini karon sa Martha's Place sa Brokenshire College karong June 12 na adlaw Biyernes from 8 a.m. to 2 p.m. Ug syempre ang maong activity programa kini sa DZMM, ABS-CBN Regional Network Group, Integrated News and Current Affairs and Brokenshire College ug Philippine Red Cross Davao Chapter. So, busa mga pamilya karong Friday, magkita-kita ta para sa bloodletting activity din sa Martha's Place sa Brokenshire College of Davao, din sa Madapo Hills. Pero kabulo ka na lang atong morning barkada nga si Claudette, mas layo na ang gabdan Layo karon. na jud. Kay di na sa Turil, ang ato ang barkada nga magtikaw-tikaw karong Wednesday morning. Claude, good morning! Yes, tama ka sa inyo na ito siguro niya busa sa ito mga kapamilya nga nagamata na din ha sa Turil kita-kit sa mga kapamilya kay basig ka muna makadaog sa atong mga papremyo din sa Maymuntag Mindanao. Pero this month also mga kapamilya, we are celebrating the Eye Injury Prevention Month. Busa niya ang mga pamaagi aron maprotektahan nato itong mata. Sayro nato sa Health 101. Ang atong mga mata ang usa sa pinaka-importanteng parte sa lawas. Kay tungod niini, mabuhat na ato ang atong daily activities with coordination. Busa, importante kaayo nga ato kining protektahan sa mga buta nga pwedeng makadaot niini. Apil na ang abog ug ultraviolet rays nga gikan sa adlaw. Ang mga pinaka-common nga injury mao ang corneal abrasion o pagkagasgas sa cornea sa mata, chemical burn o exposure, ug traumatic iritis kon ang paghubag sa colored nga parte sa atong mata. Delikado siya because if there are eye injuries niya, wala na to siya na-treat, musulod ang infection. Oo, so magkaroon tawag problema dira. Apan dili angay mabalaka kay 90% sa mga eye injuries pwedeng malikayan kung mag-amping kanunay. Kinahanglan lang nga kung naa sa trabaho nga prone to eye injury, magsuot og mga safety eyewear sama sa sunglasses aron dili makasulod ang mga foreign substance sa inyong mata. Sama na lang sa welder nga si Lechel Maynukaw, kanunay nagasuot og occupational shades samtang naga-welding. Ay depensa mo ko na sa matagod kay sig maigo ka sa kanang pagrain o sa welding mo na siya nakasids me. Kung ugaling mo katul ang mata, kinahanglan nga dili kini kuskuson dayon kay dali lang kining masamad. Ug kung mapuling man, hugasan lang ang mata with flowing water aron makuha ang hugaw. Ug kung maligo sab, siguraduhon nga dili maabot sa mata ang shampoo ug sabon nga maka-irritate niini. Para sa mga kaubanon nato, no, I really recommend that you take care of your eyes. No, kung naatay mga trabaho na mo engage ta nga, pwedeng matalsikan ang atong mata, gamit yun ta sa atong eyeglasses. Karong bulan nagi na sa ulog ang Eye Injury Prevention Month aron kanunay nato mahinumduman ang pag-amping sa atong mga mata. Alang sa Health 101, ako si Marjorie Dalipe.